Minsan, ang pinakamalapit mong kaibigan ay magiging pinakamalapit na lihim mo. Hello, ako si Marikit, 24 na taong gulang, lumaki sa isang tahimik na bayan sa Laguna. Palagi kaming magkasama ni Noel, ang aking anak na lalaki. Sa kabila ng lahat ng pagsubok, kami lang ang nagkakaintindihan at nagtutulungan. Ngunit isang malamig na gabi ng Disyembre, nagbago ang lahat nang bumalik siya sa bahay na tila pagod na pagod, dala ang bigat ng mga paparating na pagsusulit at mahabang araw sa trabaho. Alam kong hindi siya madalas magreklamo, kaya nang huminga siya ng malalim at sinabi, "Ma, siguro kailangan ko munang magpahinga, hindi ako masyadong maganda ang pakiramdam." Agad akong nag-alok, "Pwede kang magpahinga sa kwarto ko. Doon mas mainit." Hindi na siya tumanggi, pumasok siya at humiga sa ibabaw ng mga kumot. Inilabas ko ang mas makapal na kumot at inihaplos ko siya, habang nililinis ko ang kusina ng tahimik. Pagkatapos ay pumunta ako sa tabi niya sa kama. Sa simula, parang karaniwan lang ang eksena, inaaalagaan ng isang ina ang anak na pagod na pagod. Pero nang lumapit siya ng bahagya, naisip kong dahil lang ito sa lamig, tulad ng dati noong bata pa siya. Hindi ko inisip na may iba pa dyan. Ramdam ko ang init ng kanyang katawan at ang dahan-dahang paghinga niya habang unti-unting natutulog. Tahimik ang kwarto, halos nakakapanatag. Ngunit nang muling gumalaw si Noel, niyakap niya ako ng malumanay, hindi marahas, parang hawi ng mga taon ng pagtitiwala at samahan namin. Pero may kakaiba. Hindi ito komportable, ngunit hindi rin ito malamig. May init na unti-unting pumuno sa pagitan namin. Lumakas ng bahagya ang yakap niya. Kahit nararamdaman kong dapat akong umatras, nanatili akong nakahiga, nalilito sa sarili ko. Sa dilim at init ng kwarto, parang naglalaho ang mga hangganan ng pagiging ina at anak, parang may bagong anyo ng koneksyon na hindi ko maintindihan. Sa ilalim ng kumot, may naitutok na matigas na bagay sa aking tagiliran at natigilan ako. Napuno ako ng takot at hindi makapaniwala. Sinubukan kong ipaliwanag sa sarili ko, baka natutulog lang siya, hindi niya namamalayan. Pinilit kong huminga ng malalim at manatiling kalmado, ngunit bawat galaw niya, bawat bahagyang hawak ng kanyang mga daliri sa aking kamay ay parang kumukuha ng isang bagay sa akin na hindi ko maipaliwanag. Nang tiningnan niya ako, may kakaibang liwanag sa kanyang mga mata, malambing ngunit matindi, parang naghahanap siya ng sagot o pahintulot. Ang puso ko ay tila tumigil sa pagtibok sandali. Pinilit kong umiti para maibsan ang tensyon, ngunit lalo lang lumalim ang katahimikan. Hindi kami nagsalita, at ang bigat ng mga hindi nasabi ay nagdulot ng hangin na mas mabigat kaysa sa malamig na gabi sa labas. Natakot ako, hindi kay Noel, kundi sa mga nadarama ko. Paulit-ulit kong sinasabi sa sarili, anak mo siya, Marikit, anak mo. Pero sa sandaling iyon, ang aming ugnayan ay masalimuot, mas malalim, at mas mahirap tukuyin kaysa kahit anong naramdaman ko noon. Nanatili ako roon, hindi dahil gusto kong palakasin ang anumang mali, kundi dahil hindi ko alam kung ano ang tama. Habang lumalalim ang gabi at kami ay nakapaloob sa init ng kumot, ramdam ko ang kakaibang tensyon na hindi lang basta init ng katawan, parang may hindi nasabi, isang bagay na nangingibabao sa pagitan namin. Hindi ko maipaliwanag ang pakiramdam na iyon, ngunit ito'y totoo at mabigat. Gusto kong magsalita, gumawa ng isang biro o kahit ano para maibalik ang dati naming ginhawa, pero nanatili akong tahimik, hawak ang hangin sa bibig ko, habang ang puso ko ay mabilis kumabog at ang isip ko'y umiikot sa gulo. Sa isang dahan-dahang galaw, inilipat niya ang kamay mula sa akin at inilagay sa aking balikat, malambing, maingat, parang ayaw akong takutin. Napabuntong hininga ako ng kusa, hindi apektado ngunit nalilito. Hindi ko inakala na ang isang simpleng gabi sa Laguna ay magiging ganito. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng kahinaan, ng takot, ng isang bagay na hindi ko pa nakikita sa kanya noon. Sa sandaling iyon, tila hindi ko siya anak na lalaki, kundi isang taong may mga lihim na hindi pa niya naibabahagi. Tahimik kaming nagtagal, halos hindi humihinga, puno ng mga tanong na takot kaming sagutin. Gusto kong paniwalaan na ito'y isang emosyonal na kalituhan, isang pansamantalang pagkalito, dahil sa lamig at pagod. Pero ang tingin niya sa akin ay nag-iiwan ng mga marka na hindi ko kayang baliwalain. Bigla may kumatok sa pintuan. Nagulat kami pareho at ang lamig na nakalatag sa pagitan namin ay agad na nawala. Tumayo ako ng mabilis, nagpasalamat sa panghihimasok kahit na ang puso ko ay patuloy na kumakaba.
Pumunta ako sa pintuan at binuksan ito, si Mang Marco, ang aming kapitbahay na palaging maasikaso at mabait. Ngumiti siya ng mainit, ngunit bago siya magsalita ay tumigil muna siya upang tingnan ang aking mukha. Marikit, kumusta ka? Nais ko lang siguraduhin na ayos kayo ni Noel. Alam ko na malamig ngayon at may problema kayo sa heater, anya. Ngumiti ako, pilit na pinipigil ang kaba, salamat, Mang Marco. Medyo malamig nga, kaya naisip niyang magpaayos. Pumasok siya para tingnan ang heater, habang tahimik na pinagmamasdan ni Noel mula sa pasilyo. Nakita ko ang kakaibang tensyon sa kanyang mga mata, parang naiinggit o nababahala. Habang inaayos ni Mang Marco ang heater, nakipagkwentuhan siya ng magaan, tinatanong kung ano pa ang kailangan namin. Sinasagot ko siya ng maayos, ngunit paulit-ulit kong tinitingnan si Noel, na para bang hindi makatiis na mapansin kami. Nang matapos si Mang Marco, ngumiti siya at sinabi, mukhang maayos na ang lahat, tawagan mo lang ako kung may kailangan pa kayo. Nagpasalamat ako at inihatid siya sa pintuan. Pagkatapos, nang isara ko ang pinto, nakita ko si Noel na nakatayo sa pasilyo, nakatawid ang mga braso at may ekspresyong mahirap basahin. Okay ka lang ba? Tanong ko ng mahinahon. Umiling siya, tiningnan ang sahig, hindi ko lang inaasahan na darating siya. Hindi ko na nasabi pa ang iba. Lumakad siya papasok ng kanyang kwarto, at tinapos ang gabi na may katahimikan na hindi ko na maibalik. Minsan, ang lamig ng gabi ay nagdadala ng init na di mo inaasahan. Ako si Marikit, 24 na taong gulang, isang ina at nagtatrabaho sa isang maliit na bayan sa Laguna. Sa gabing iyon, tila nagbago ang lahat sa pagitan namin ni Noel, ang aking anak na lalaki, na palaging aking sandigan sa buhay. Ngunit habang lumalalim ang gabi, unti-unti kong naramdaman na may kakaibang hangin na pumapalibot sa aming tahanan. Matapos pumasok si Noel sa kanyang kwarto, ramdam ko ang bigat ng katahimikan na bumalot. Umupo ako sa gilid ng aking kama, pilit iniisip ang nangyari. Ang kanyang mga mata, ang init ng kanyang yakap, at ang mga hindi maipaliwanag na damdamin na dumaloy sa pagitan namin, lahat ng iyon ay nagdulot ng kalituhan sa akin. Hindi ko maintindihan kung ano ang nangyayari, ngunit alam kong may isang bagay na nagbago. Bumalik ako sa kusina upang maglinis, ngunit ang bawat galaw ko ay may kasamang pag-iisip tungkol sa mga sandaling iyon. Ang mga alaala ng malamig na gabi, ang init ng katawan ni Noel sa tabi ko, at ang banayad niyang paghipo sa aking balikat ay paulit-ulit na bumabalik sa aking isipan. Paano ito nangyari? Bakit ako nagulat at bakit ako natakot? Habang naglalakad ako pabalik sa kwarto, naramdaman ko ang bigat ng responsibilidad bilang isang ina. Palagi kong iniisip ang kanyang kaligtasan at kaligayahan, ngunit sa pagkakataong ito, tila nagbago ang aming relasyon sa isang hindi inaasahang paraan. Hindi ko alam kung paano ito haharapin o kung ano ang dapat kong gawin. Lumipas ang ilang minuto at may marahang katok sa pinto ng aking kwarto. Napatingin ako, alam kong si Noel iyon. Pasok, mahina kong tawag. Pumasok siya, dahan-dahang lumapit at umupo sa tabi ko sa kama. Ang kanyang mga kamay ay magkakahawak sa kanyang mga tuhod, at tila pinipilit niyang ayusin ang sarili. Tahimik kaming nagtagal, halos hindi nagsasalita, habang ang bigat ng mga hindi nasabi ay bumabalot sa amin. Sa wakas, siya ang unang nagsalita, "Ma, pasensya na kung naging kakaiba ang gabing ito. Hindi ko sinasadya na magulo ang lahat." Ramdam ko ang pag-aalinlangan sa kanyang tinig, ang takot na lumabas ang kanyang nararamdaman. Tinignan ko siya, at sa kanyang mga mata nakita ko ang hinagpis, ang paghahanap ng sagot sa mga damdaming hindi niya maintindihan. Okay lang yan, anak. Baka nga napagod lang tayo ng sobra at nalito sa mga emosyon, sagot ko, pilit pinapalakas ang loob niya at sarili ko. Ngunit may bahagyang lungkot sa kanyang mga salita nang sumagot siya. Hindi iyan ang dahilan, hindi ko alam kung bakit ganito ang naramdaman ko, pero hindi ko gusto na masira ang relasyon natin. Ayokong maging masalimuot ang lahat. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala, at ramdam ko kung paano siya nahihirapan. Pinisil ko ang kanyang kamay ng mahina, isang simpleng kilos na sana ay magbigay ng aliw. Noel, anak, ano man ang pinagdadaanan mo, nandito lang ako. Hindi kita husgahan. Kailangan lang natin ng panahon para maintindihan ang lahat. Nais kong maramdaman niya na hindi siya nag-iisa. Ngunit habang nag-uusap kami, naramdaman kong parang maihangin na humahadlang sa aming pagitan, isang misteryo na hindi pa namin masagot.
Hindi ko maalis sa isip ko ang mga sandaling iyon, ang init ng kanyang katawan, ang banayad na paghipo, at ang kakaibang tingin niya sa akin. Ito ay nagdulot ng isang gulo sa puso ko na hindi ko kayang ipaliwanag. Muling kumatok ang pintuan, mas malakas at mas matatag kaysa dati. Pareho kaming nagulat ni Noel. Umangat siya ng bahagya at tila nag-aalangan na buksan ang pinto. Nang ako ang bumukas, naroon muli si Mang Marco, ang aming mabait na kapitbahay. Nakita ko ang pagkabahala sa kanyang mga mata. Pasensya na kung nakakaistorbo, Marikit. Napansin ko lang na parang may kakaiba sa inyo kanina, at gusto ko lang siguraduhin na ayos kayo, sabi niya, maingat na pinipili ang kanyang mga salita. Umiti ako ng pilit, salamat, Mang Marco. Medyo malamig lang sa bahay kaya nagkakaroon ng konting aberya sa heater. Pero ayos lang kami. Tumingin siya kay Noel na nakatayo sa pasilyo, matatag ang tindig ngunit maihalong kaba sa mga mata. Kung kailangan ninyo ng tulong, nandito lang ako palagi, dagdag niya bago umalis ng may pag-aalala. Nang magsara ang pinto, naramdaman ko ang bigat ng gabi sa aming mga puso. Ang mga pangyayaring iyon ay hindi na basta malamig na gabi lang, may tinatagong sugat na kailangang paghilumin, mga tanong na kailangang sagutin. Nanatili kami ni Noel sa kwarto, tahimik ngunit ramdam ang pagbabago sa pagitan namin. Alam kong hindi na magiging madali ang mga darating na araw. Ngunit sa gitna ng lahat, may isang pag-asa na matutulungan namin ang isa't isa, kahit pa mahirap at magulo ang landas na haharapin. At sa likod ng katahimikan, naroon ang tanong na bumabagabag sa akin, ano ba talaga ang nangyari sa amin ni Noel ngayong gabi na ito, at paano namin haharapin ang kakaibang damdaming unti-unting sumisiklab sa pagitan namin. May mga gabing ang puso mo ay naglalakbay sa dilim, naghahanap ng liwanag na tila nagtatago. Ako si Marikit, 24 na taong gulang, isang ina sa isang maliit na bayan sa Laguna. Sa mga oras na ito, habang nakaupo ako sa gilid ng kama, ramdam ko ang bigat ng naganap na gabing iyon kasama si Noel, ang aking anak. Hindi ko na maalis sa isip ang mga tanong na bumabalot sa aking isipan, paano nangyari ang mga bagay na iyon, ano ang ibig sabihin ng mga damdamin na unti-unting lumilitaw, at paano namin ito haharapin. Nang bumalik ako sa aking silid, tila ang lamig ng gabi ay sumasabay sa lamig ng aking puso. Ang mga alaala ng gabing iyon ay paulit-ulit na dumadaloy sa aking isipan, ang init ng katawan ni Noel na nakahiga sa tabi ko, ang banayad niyang paghipo, at ang malambing na titig ng kanyang mga mata. Hindi ko maintindihan kung bakit ganito ang aking nararamdaman, ngunit alam kong may isang bagay na kailangang harapin. Habang naglalakad ako sa paligid ng kwarto, pilit kong binubuo sa isip ko ang mga pangyayari. Naaalala ko ang mga taon na kami lang ni Noel, isang matibay na samahan na puno ng pagmamahal at pagtitiwala. Ngunit sa gabing iyon, tila may bagong dimensyon ang aming relasyon, isang lihim na hindi ko inaasahan. Sa pagtahimik ng gabi, narinig ko ang malalim na paghinga ni Noel mula sa kanyang kwarto. Nakaramdam ako ng kalungkutan at pag-aalala. Paano ko siya matutulungan kung ako mismo ay nalilito? Paano ko ipapaliwanag sa sarili ko ang mga damdaming ito na tila naglalaban sa puso ko? Hindi ko maiwasang isipin ang mga posibilidad. Baka ito ay isang uri ng kalituhan dulot ng matinding stress at pagod. Baka ang init ng gabi at ang lamig ng aming paligid ang nagdulot ng kakaibang pagkakadikit. Ngunit kahit na anong dahilan, ang mga damdamin ay naroon at hindi ko ito maaaring baliwalain. Habang pinagmamasdan ko ang maliit na lampara na nagmumula sa kwarto ni Noel, napagtanto ko na kailangan naming pag-usapan ito ng maayos. Hindi para itago o itanggi, kundi para maintindihan at malampasan. Hindi lang para sa akin, kundi para sa kanya rin. Sa mga susunod na araw, nagpasya akong maging mas maingat sa aming komunikasyon. Sinubukan kong maging bukas sa kanya, subalit may mga sandali na tila nagtatago siya sa sarili, nag-iisip ng mga bagay na hindi niya masabi. Ang aming tahanan, na dati puno ng tawanan at kwentuhan, ay napuno ng katahimikan at pag-aalinlangan. Isang araw, habang naghahanda ako ng hapunan sa maliit naming kusina, napansin ko ang mga sulat na iniwan ni Noel sa tabi ng kanyang kwarto. Mga liham na puno ng mga tanong, takot at kalituhan. Hindi ko alam kung kailan niya ito isinulat, ngunit ramdam ko ang bigat ng kanyang mga salita. Hindi ko maipaliwanag kung bakit, pero sa pagbasa ko ng mga iyon, nakita ko ang isang batang lalaki na naglalaban sa loob ng sarili niya, isang tao na nangangailangan ng pag-unawa at pagmamahal. Sa kabila ng lahat,
ang aming samahan ay nanatiling matatag, bagamat may mga sugat na kailangang paghilumin. Alam kong hindi kami nag-iisa sa laban na ito. Ngunit ang tanong pa rin ay nananatili, paano namin haharapin ang mga damdaming ito na tila isang bagyong dumaan sa aming buhay? Ang mga araw ay lumilipas, at ang aming tahanan ay naging isang lugar ng pagninilay at paghahanap ng sagot. Ngunit sa kabila ng lahat, naroon ang pag-asa na sa tamang panahon, ang lahat ay magiging maayos. At sa likod ng mga tanong at pagdududa, isang bagong kabanata ang nagsisimula, isang paglalakbay na puno ng pag-asa, takot at pagmamahal na kailangang pagtagumpayan. Sa susunod na bahagi, aalamin natin kung paano nagbabago ang aming relasyon ang may pagdating ng isang hindi inaasahang bisita na magdadala ng bagong liwanag at hamon sa aming buhay. Ang isang simpleng bisita ay maaaring magbukas ng mga pinto na matagal nang nakasarado. Ako si Marikit, 24 na taong gulang, isang ina mula sa bayan ng Pagsanjan, Laguna. Matapos ang mga gabing puno ng katahimikan at malalim na pag-iisip, isang araw ay dumating si Mang Marco, ang aming kapitbahay na matagal ng kaibigan ng pamilya. Hindi siya basta-basta pumapasok sa bahay, kaya nang makita ko siyang muling kumatok sa pintuan, agad akong nagulat. Ngumiti siya ng bahagya habang pumapasok, dala ang isang maliit na kahon na tila may dalang solusyon sa aming problema. Marikit, nadala ko lang ito. May nadiskubre akong bagong heater sa palengke sa Sta. Cruz, sabi nila ay matibay at mabilis painitin ang bahay. Gusto kong makatulong para hindi na kayo ginawin, sabi niya, puno ng malasakit. Habang inaayos niya ang heater sa aming sala, napansin ko ang pagiging maingat ni Mang Marco sa bawat kilos. Hindi niya sinubukang talakayin ang mga nangyari kamakailan, ngunit ramdam ko ang kanyang pag-aalala sa akin at kay Noel. Sa kabila ng lahat, ang presensya niya ay nagbigay ng kakaibang kapanatagan sa bahay. Hindi nagtagal, lumabas si Noel mula sa kanyang kwarto. Nakasuot siya ng simpleng t-shirt at maong na pantalon, medyo pagod pa rin ang mukha. Ngunit nang makita niya si Mang Marco, isang mahinang ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Salamat po, Mang Marco, sabi ni Noel na tila hindi na gaanong nag-aalangan. Habang nagsisiganap ang mga araw, naging madalas ang pagbisita ni Mang Marco. Minsan ay dinala niya ang mga paborito naming kakanin mula sa palengke, o kaya ay mga bagong recipe na nais niyang subukan para sa amin. Sa bawat pagdating niya, unti-unting nabubuksan ang aming mga puso. Isang gabi, habang nagkakape kami sa kusina, napansin ko ang kakaibang tingin ni Noel kay Mang Marco. May halong pagkamangha at pag-aalala sa kanyang mga mata. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin yon, ngunit ang tensyon sa pagitan nila ay unti-unting lumalalim. Hindi ko maiwasang magtanong sa sarili, ano ba ang papel ni Mang Marco sa buhay namin? Bakit tila siya ang naging tulay sa pagitan naming mag-ina at ni Noel? At higit sa lahat, ano ang nararamdaman ni Noel na hindi niya masabi? Isang gabi, habang naglalakad ako sa bakuran, nakita ko si Noel at Mang Marco na nag-uusap ng seryoso. Hindi nila ako napansin kaya nakinig ako ng tahimik. Noel, alam kong may mga bagay kang hinaharap na mahirap ipaliwanag, pero nandito lang ako para sa'yo, sabi ni Mang Marco, puno ng pag-unawa. Napangiti si Noel ng bahagya at sumagot, salamat po, Mang Marco. Mahirap talaga, pero hindi ko alam kung paano ito haharapin. Ang mga salitang iyon ay bumalot sa akin ng kakaibang emosyon, pagkalinga, pag-aalala, at isang lihim na pag-asa. Sa mga sandaling iyon, napagtanto ko na ang buhay ay puno ng mga hindi inaasahang pagbabago. Minsan, ang mga taong hindi mo inaasahan ang magiging sandigan mo sa oras ng kagipitan. Ngunit kasabay nito, hindi ko maiwasang mag-alala, paano ito makakaapekto sa relasyon namin ni Noel. At ano ang magiging kapalaran ng aming tahanan na dati ay puno ng simpleng pagmamahalan, ngunit ngayon ay nababalot ng mga lihim at tanong. Sa susunod na bahagi, susubukan kong harapin ang mga tanong na ito habang unti-unting lumalalim ang koneksyon sa pagitan namin ni Noel at ni Mang Marco. Ano ang mga lihim na bubukas? Ano ang mga pasya na kailangang gawin? Ang aming kwento ay patuloy na umiikot sa hangganan ng pagmamahal, pagtitiwala at mga hindi inaasahang pangyayari. May mga gabing ang puso mo ay tila naglalakbay sa pagitan ng liwanag at dilim, naghahanap ng sagot sa gitna ng kalituhan. Ako si Marikit, 24 na taong gulang, nagtatrabaho at naninirahan sa isang maliit na barangay sa bayan ng Pagsanjan, Laguna. Sa mga nagdaang linggo, unti-unting nagbago ang samahan namin ni Noel,
ang aking anak, at ng aming kapitbahay na si Mang Marco, na tila naging bahagi na rin ng aming buhay sa gitna ng mga pinagdadaanan namin. Isang gabi, habang nag-aayos ako ng mga pinggan sa kusina, narinig ko ang mababang usapan mula sa sala. Lumapit ako upang makita si Noel at Mang Marco na magkatabi sa sofa, seryosong nag-uusap habang hawak-hawak ang tasa ng tsaa. Ang kanilang mga mukha ay nagpapakita ng pag-iisip at pag-aalala, tila may malalim na pinagdadaanan. Anak, hindi mo kailangang harapin to ng mag-isa, wika ni Mang Marco, maihalong pagmamalasakit sa tinig. Kung gusto mong magbahagi, nandito lang kami ni Mama. Tumingin si Noel sa akin, ang mata niya ay puno ng pagkabahala at pag-aalinlangan. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin to, Ma, sagot niya, pilit na kinokontrol ang emosyon. Pero may mga bagay na hindi ko maintindihan sa sarili ko, may mga damdaming hindi ko kayang ipaliwanag. Naramdaman kong kumuyom ang dibdib ko. Ang mga salitang iyon ay nagbigay liwanag sa mga lihim na matagal nang itinago ni Noel. Ngunit kasabay nito, ang takot na baka ang aming relasyon ay tuluyan ng mabago. Ano man ang pinagdaraanan mo, anak, mahal kita at nandito ako para sa'yo, sabi ko, habang pinipisil ang kanyang kamay. Hindi mo kailangang matakot o mahiya. Ngunit sa kabila ng mga salita, naramdaman ko ang kakaibang tensyon sa hangin. Ang init ng tsaa sa aming mga kamay ay parang sumasalamin sa init ng damdamin na unti-unting lumalaganap sa pagitan namin. Habang lumalalim ang gabi, napansin ko ang mga simpleng galaw ni Noel, ang pagdampi ng kanyang mga daliri sa aking braso, ang mga titig na tila naghahanap ng kumpirmasyon, at ang mga sandaling tahimik ngunit puno ng kahulugan. Hindi ko maipaliwanag kung bakit, ngunit ang mga iyon ay nagdulot ng kakaibang pag-init sa aking puso at isipan. Ngunit sa likod ng lahat, alam kong may mga hangganan na kailangang igalang, mga damdaming kailangang maunawaan bago ito lumaki at maging komplikado. Nais kong maging matatag para sa kanya, ngunit hindi maikakailan na ako rin ay naguguluhan. Nagpatuloy ang mga araw na puno ng pag-uusap, mga pag-iwas sa mga tanong, at mga sandaling nagtatago kami ng mga damdamin. Ang aming tahanan ay naging isang mahirap na lugar, isang lugar kung saan ang pagmamahal ay sinusubok ng mga lihim at hindi inaasahang emosyon. Isang gabi, habang naglalakad kami ni Noel sa tabing ilog, napagtanto ko na may isang malalim na sugat sa kanyang puso, isang sugat na hindi kayang gamutin ng simpleng mga salita o yakap. Ma, hindi ko alam kung paano ko haharapin ang mga ito, sabi niya, habang pinagmamasdan ang mga kumikislap na bituin sa itaas. Parang may dalawang bahagi sa akin na naglalaban. Napangiti ako ng bahagya, ngunit ang puso ko ay nanakit. Hindi mo kailangang harapin yan ng mag-isa, anak. Sama-sama tayo. Ngunit sa kabila ng aming mga pag-uusap, naramdaman ko ang lumalalim na distansya sa pagitan naming dalawa, isang distansyang hindi matanggal ng oras o mga salita. At habang kami naglalakad sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan, isang bagong hamon ang unti-unting lumalapit, isang lihim na hindi pa namin alam kung paano haharapin. Sa susunod na bahagi, matutuklasan natin ang isang hindi inaasahang pangyayari na magpapabago sa lahat, isang pangyayaring magdudulot ng bagong pag-asa, ngunit kasabay nito ay magdadala ng matinding pagsubok sa aming pamilya. Minsan, ang pinakamalalim na sugat ay nagmumula sa mga pusong nagmamahalan ng labis. Ako si Marikit, 24 na taong gulang, naninirahan sa isang tahimik na bayan sa Laguna. Sa mga nagdaang linggo, ramdam ko ang pag-igting ng damdamin sa pagitan ko at ni Noel, ang aking anak, na dati payak at puno ng pagtitiwala ang aming relasyon. Ngunit ngayon, tila may bagong hangganan na hindi ko inaasahan ang aming tinatahak. Isang gabi, habang nakaupo kami sa maliit naming sala, naramdaman ko ang bigat ng katahimikan. Nakatitig si Noel sa bintana, ang mga mata niya'y puno ng pagkalito at pagsisiyasat sa sarili. Hindi niya ako pinansin sa sandaling iyon, ngunit alam kong naghahanap siya ng lakas ng loob. Ma, mahina niyang panimula, hindi ko maintindihan ang nararamdaman ko. Parang may bagay na gumigising sa akin na hindi ko inaasahan at natatakot ako. Tahimik akong nakinig, ang puso ko ay nagsimulang kumabog ng mas mabilis. Noel, mahal kita at nandito ako para sa'yo. Ano man yan, pag-usapan natin ng bukas ang puso. Ngunit sa kanyang mga mata, tila may takot na hindi kayang pigilan. Lumapit siya at dahan-dahang yakap ako, ang yakap niya ay puno ng pangulila at pag-aalinlangan. Ngunit sa kabila nito, may kakaibang init na kumalat sa aking katawan, isang init na nagpapalalim sa pagitan namin.
Habang nakayakap kami, napansin ko ang mga maliliit na galaw niya, ang pagdampi ng kanyang mga kamay sa aking likod, ang pagdikit ng kanyang ulo sa aking balikat. Hindi ko maipaliwanag ang mga damdaming iyon, ngunit ramdam ko ang tensyon na unti-unting lumalawak sa silid. Ma, pasensya na kung naguguluhan kita, bulong niya, na tila nahihiya. Hindi ko sinasadya, pero hindi ko rin alam kung paano pigilan ang mga nararamdaman. Ang mga salitang iyon ay nagbigay sa akin ng pagkalito. Sa isip ko, paulit-ulit kong sinasabi, siya ang anak ko, hindi ito tama. Ngunit sa puso ko, may bahagi na hindi maipaliwanag ang mga nadarama. Hindi nagtagal, may kumatok sa pintuan. Nang buksan ko, nakita ko si Mang Marco, ang aming kapitbahay, na may dalang pagkain at mga gamot. Pasensya na sa abala, Marikit. Nakita ko lang na medyo hindi maayos ang lagay ninyo, kaya nagdala ako ng konting tulong. Ngumiti ako ng pilit, salamat po, Mang Marco. Kailangan namin talaga ito. Pumasok siya at tahimik na inilapag ang mga dala niya. Habang nag-uusap kami, ramdam ko ang pagtingin ni Noel kay Mang Marco, isang tingin na maihalong paghanga at pag-aalala. Hindi ko maintindihan kung ano ang ibig sabihin yon, ngunit alam kong may mga bagay na hindi pa namin napag-uusapan. Pagkatapos ng ilang sandali, umalis si Mang Marco, iniwan kami sa isang panibagong katahimikan. Nang tumalikod si Noel at tiningnan ako, nakita ko ang isang lihim na takot sa kanyang mga mata. Ma, ano ba ang tama? Paano kung mali ang nararamdaman ko? Hindi ko masagot iyon agad. Ang puso ko'y naghahanap ng sagot, ngunit ang isip ko'y puno ng pagdududa. Anak, minsan ang buhay ay puno ng mga tanong na walang kasagutan agad. Pero ang mahalaga ay nandito tayo para sa isa't isa. Nanatili kaming magkatabi, hawak ang mga kamay, sa gitna ng malamig na gabi na puno ng mga damdaming hindi pa handang aminin. At sa kabila ng lahat, alam kong ang landas na ito ay mahirap at puno ng paglalakbay. Ngunit sa bawat hakbang, ang pagmamahal ang siyang magiging gabay namin. Sa susunod na bahagi, matutuklasan natin ang isang hindi inaasahang pangyayari na magpapabago sa lahat, isang pangyayaring magdudulot ng bagong pag-asa, ngunit kasabay nito ay magdadala ng matinding pagsubok sa aming pamilya. Minsan, ang buhay ay may mga lihim na di mo inaasahang matutuklasan sa pinakamadilim na sandali. Ako si Marikit, 24 na taong gulang, isang ina mula sa bayan ng Pagsanjan, Laguna. Sa kabila ng mga matagal na pag-iisip at pag-uusap namin ni Noel, ang aking anak, isang hindi inaasahang pangyayari ang yumanig sa aming mundo, isang lihim na matagal nang itinatago, handang bumangon sa gitna ng aming tahimik na gabi. Isang gabi, habang nag-aayos ako sa kusina, nakarinig ako ng mga bulong mula sa kwarto ni Noel. Hindi ko sinasadyang marinig ang mga salitang nagmumula sa kanyang bibig, mga salita ng pag-iyak, pag-aalinlangan at labis na kalungkutan. Nilapitan ko ang pinto ng dahan-dahan at narinig ko siyang tumawag sa pangalan ko ng mailuha sa tinig. Ma! Kailangan kitang kausapin. May isang bagay akong itinatago sa'yo. Ang kanyang tinig ay naglalaman ng bigat na matagal niyang dinadala. Binuksan ko ang pinto at nakita ko siya na nakaupo sa gilid ng kama, ang mga mata ay mamasa-masa ng luha. Ano yan, anak? Ano ang nangyayari? Mahina kong tanong. Ma, hindi ako ang anak na inaakala mong kilala mo. May mga bagay tungkol sa akin na hindi ko nasabi dahil natatakot ako sa magiging reaksyon mo, sagot niya, halatang nag-aalala. Hindi ko maintindihan ang ibig niyang sabihin, ngunit ramdam ko ang bigat ng kanyang mga tinatago. Ano man yan, Noel, mahal kita. Walang itinatago sa akin. Ngunit bago pa man siya makapagpatuloy, may kumatok ng malakas sa pintuan. Nang buksan namin, si Mang Marco ang nasa labas, may dalang mga sulat at ilang lumang larawan na tila may mahalagang kwento. Pasensya na po, Marikit. Nais kong ipakita sa inyo ito. Matagal ko nang itinatago at siguro panahon na para malaman ninyo ang katotohanan, wika niya, halo ng kaba at determinasyon sa tinig. Habang inilalabas ni Mang Marco ang mga dokumento, naramdaman ko ang paglamig ng hangin sa buong bahay. Ang mga larawan ay nagpapakita ng isang batang lalaki na hindi ko kilala, ngunit may mga pagkakatulad kay Noel. Ang mga sulat naman ay puno ng mga lihim at mga pangyayaring hindi ko inaasahan. Anak, ano ba ito? Tanong ko nang may pag-aalalang bumabalot. Tumingin si Noel sa akin, ang mga mata niya ay puno ng lungkot at pagsisisi. Ma, hindi ako talaga anak mo sa dugo. Ako ay anak ng isang matalik mong kaibigan,
at pinilit akong itago ang aking totoong pagkatao para sa proteksyon ng lahat. Hindi ko mawari ang mga nararamdaman ko, isang halo ng pagkabigla, pagkalito at sakit. Ngunit sa kabila nito, ramdam ko ang tibay ng pagmamahal ko kay Noel na hindi nagbago kahit ano paman. Anak, mahal kita. Hindi mahalaga kung saan ka nanggaling. Ang mahalaga ay nandito ka, at bahagi ka ng pamilya, sabi ko, habang niyayakap siya ng mahigpit. Ngunit ang katotohanan ito ay nagbukas ng maraming tanong. Paano ito makakaapekto sa aming buhay? Ano ang mga lihim na hindi pa namin nalalaman? At paano namin haharapin ang bagong hamon na ito? Sa susunod na bahagi, susubukan naming harapin ang mga pagbabagong dala ng lihim na ito, habang unti-unting lumalalim ang aming pagsasama at pagtanggap. Ang aming kwento ay patuloy na umiikot sa pagitan ng katotohanan, pag-ibig, at mga pagsubok na kailangang lampasan. May mga sandaling ang bawat sagot ay nagbubukas ng mas malalim na mga tanong. Ako si Marikit, 24 na taong gulang, isang ina mula sa bayan ng Pagsanjan, Laguna. Hindi ko inakala na ang mga lihim na matagal nang itinago ay magbubukas ng isang pintuan na puno ng pagdududa, pag-asa, at muling paglalapit sa aking anak na si Noel. Pagkatapos naming matanggap ang mga dokumento at larawan mula kay Mang Marco, ang aming buhay ay hindi na naging ganoon kasimple. Ang mga tanong tungkol sa aking tunay na relasyon kay Noel ay bumalot sa aming mga araw at gabi. Isang umaga, habang nag-aalmusal kami sa maliit na kusina, napansin ko ang pagbabago sa mga mata ni Noel. Ang dating matatag at tiwala sa sarili, ngayon ay puno ng pagkalito at pag-aalinlangan. Noel, panimula ko ng mahinahon, naisip mo na ba kung ano ang ibig sabihin nito para sa atin? Para sa ating pamilya? Tumingin siya sa akin. Ang mga mata ay naglalaman ng takot at pag-asa ng sabay. Ma, hindi ko alam kung paano ko tatanggapin ang lahat ng ito. Pero alam ko na hindi nagbago ang pagmamahal mo sa akin, at iyon ang pinakamahalaga. Napangiti ako ng bahagya, ngunit ang puso ko'y puno ng kaba. Ano man ang nangyari, nandito tayo para suportahan ang isa't isa. Hindi ito ang katapusan, kundi simula ng isang bagong yugto. Sa mga sumunod na araw, unti-unting nagbukas ang aming mga puso. Nag-usap kami ng masinsinan tungkol sa aming mga nararamdaman, mga pangamba at mga pangarap. Ang aming tahanan ay muling napuno ng mga kwentuhan at tawanan, kahit pa may mga sandaling puno ng kahinaan. Ngunit sa kabila ng lahat, nararamdaman ko ang isang kakaibang tensyon na hindi maalis, isang damdaming nag-ugnay sa amin ni Noel na higit pa sa karaniwang relasyon ng mag-ina. May mga sandali na ang mga tingin niya ay tila naghahanap ng sagot, ng pag-unawa na hindi ko pa kayang ibigay. Isang gabi, habang nag-uusap kami sa tabi ng bintana, dahan-dahang niyakap niya ako. Ma, salamat sa pag-unawa at pagtanggap. Hindi ko alam kung saan tayo patungo, pero nais kong malaman mo na mahal kita, higit pa sa lahat. Ang mga salitang iyon ay bumalot sa akin ng init at pagkalito. Hindi ko alam kung paano sasagutin, ngunit alam kong ang aming relasyon ay nagbago, isang pagbabago na puno ng mga tanong at paghahanap. At sa gitna ng dilim ng gabi, naramdaman ko ang bigat ng desisyon na kailangang gawin, isang desisyon na magtatakda ng aming kinabukasan. Sa susunod na bahagi, haharapin namin ang pinakamalaking pagsubok, isang pangyayaring maglalagay sa amin sa bingit ng pagkatuklas at pagbabago, isang pagsubok ng pagmamahal, pagtanggap at katotohanan. May mga sandaling ang puso mo ay pumipintig ng labis, parang sasabog sa bigat ng katotohanan. Ako si Marikit, 24 na taong gulang, naninirahan sa isang maliit na bayan sa Laguna. Sa mga nagdaang linggo, unti-unting bumabalot ang kakaibang tensyon sa pagitan ko at ni Noel, ang aking anak, na tila naglalaban ang mga damdamin na hindi namin lubusang naunawaan. Isang gabi, habang magkatabi kami sa kama, naramdaman ko ang kanyang mga kamay na dahan-dahang dumampi sa aking balat, hindi marahas, ngunit matindi. Ang kanyang mga mata ay naglalaman ng halong pag-aalinlangan at pagnanais, isang lihim na matagal nang nakatago sa loob niya. Ma, bulong niya, hindi ko alam kung ano ang tama, pero hindi ko rin kaya ang itago pa ito. Mahal kita, hindi lang bilang anak, kundi higit pa. Ang mga salitang iyon ay bumalot sa akin ng matinding pagkabigla at gulo. Ang puso ko ay pumintig ng mabilis, ang isip ko'y umiikot sa pagitan ng takot at pagnanasa. Hindi ko alam kung paano haharapin ang ganitong damdamin mula sa anak na aking inalagaan simula pagkabata. Piliting inalis ang mga kamay niya,
Ngunit ang init ng kanyang pagdampi ay nanatili sa aking bala. Ang katahimikan sa kwarto ay naging mabigat, puno ng mga hindi nasabi at damdaming naglalaban. Anak, mahina kong wika, ang pagmamahal natin ay espesyal, ngunit may mga hangganan na dapat nating igalang. Kailangan nating maintindihan ang ating sarili bago tayo magpatuloy. Ngunit sa kabila ng aking mga salita, ramdam ko ang kanyang pag-aalab, ang pagnanais na maunawaan at mahalin sa paraang hindi niya pa nararanasan. Para sa akin, ito ay isang pagsubok, isang giyera sa pagitan ng puso at isip, ng tama at mali. Hindi ko alam kung paano namin ito lulutasin, ngunit alam kong hindi na pwedeng baliwalain ang mga damdaming ito. Sa mga sumunod na araw, nagkaroon kami ng mga tahimik na sandali, mga pag-iwas sa mga tanong, at mga lihim na titig na naglalaman ng mas maraming kahulugan kaysa sa mga salita. Ang aming tahanan ay naging isang larangan ng mga damdamin na hindi pa namin lubos na naunawaan, ngunit ramdam ko na ang bawat araw ay nagdadala ng bagong hamon at bagong pag-asa. At sa gitna ng lahat ng ito, isang tanong ang patuloy na bumabagabag sa akin. Paano namin haharapin ang pagmamahal na naglalakad sa pagitan ng hangganan ng tama at mali? Sa huling bahagi ng aming kwento, sasapit tayo sa isang dramatikong wakas, isang desisyon na magbabago sa amin magpakailanman, isang lihim na ilalantad, at isang pag-asa na magbibigay daan sa bagong simula. May mga lihim na kailangang ilantad para makamit ang tunay na kalayaan. Ako si Marikit, 24 na taong gulang, isang ina mula sa mabagal na bayan ng Pagsanjan, Laguna. Sa pagtatapos ng aming mahaba at masalimuot na kwento, narating namin ni Noel, ang aking anak, ang isang sandali na nagbabago ng lahat, isang desisyon na maglilinaw ng aming mga damdamin at magdadala ng bagong simula. Matapos ang mga gabing puno ng tensyon, pagdududa, at mga lihim na hindi namin kayang itago pa, nagpasya kaming mag-usap ng tapat at bukas ang puso. Naramdaman namin na ang pagmamahal namin ay hindi lamang basta damdamin, kundi isang mabigat na responsibilidad na kailangang harapin ng may tapang at pangunawa. Noel, sabi ko habang hawak ang kanyang mga kamay, ang ating relasyon ay may mga hangganan na kailangang igalang. Mahal kita bilang anak ko, at ang pagmamahal na ito ay hindi kailanman magbabago. Pero kailangan nating alamin kung paano natin haharapin ang mga damdaming ito ng tama. Tumingin siya sa akin, ang mga mata niya'y puno ng luha at pasasalamat. Ma, salamat sa pag-unawa mo. Hindi ko gustong masira ang ating pamilya, pero kailangan kong harapin ang sarili ko at ang mga bagay na ito. Nagpasya kaming humingi ng tulong mula sa isang propesyonal upang gabayan kami sa pag-unawa at pagharap sa mga komplikadong damdamin na lumitaw. Sa proseso, natutunan naming mahalin ang isa't isa ng may paggalang at hangganan, at ang aming samahan ay unti-unting bumalik sa pagiging buo. Ngunit ang aming kwento ay hindi nagtatapos dito. May mga tanong pa ring naghihintay ng sagot, mga damdaming kailangang paghilumin, at mga pangarap na kailangang abutin. Sa likod ng bawat pagsubok ay ang pag-asa na sa dulo ng lahat, may liwanag na naghihintay. At habang nakatayo ako sa tabi ng bintana, pinagmamasdan ang mga bituin sa kalangitan ng Laguna, alam kong ang aming paglalakbay ay patuloy, isang paglalakbay ng pagkatuto, pagtanggap at pagmamahal na walang hanggan. Maraming salamat sa pakikinig sa aming kwento. Sana'y may natutunan kayo tungkol sa kahalagahan ng pag-unawa, pagtanggap at ang lakas ng pagmamahal sa kabila ng mga pagsubok. Hanggang sa muli, mga kaibigan, at naway patuloy tayong magmahal at magpatawad sa bawat yugto ng ating buhay.